Kasi ako, sarado isip ko dati kay Duterte. Hangang-hanga ako dyan eh. Pag may nakita ako na adik na napatay ng mga pulis, kung tuwa ako, pumapalakpak pa nga ako eh. May lilinawin lang ako sa inyo mga kababayan. Dati po akong tagahanga ni Duterte. Idol na idol ko yan dati. Pero bakit ngayon galit ako sa mga Duterte? Ibig sabihin, may nagbabago, may pagbabago. Nabuksan ang isip ko. Dati kapag kabasa ako ng sa comment section na salitang dotae, di kunyo, galit na galit ako eh. Inaaway ko yung mga nag-comment na gano'n. Pero nung sa katagalan, napanood ko yung mga video na kalukuhan ni Duterte, na napanood ko yung video ni Arturo Las Cañas, na yung mga construction worker na nagbigay impormasyon sa kanila dyan sa Green Heights Subdivision sa Davao, na may laboratory si Michael Yang at saka si Duterte dyan sa Green Heights Subdivision, laboratory ng Shabu. Doon na unti-unti akong nabuksan ang isip ko. Tapos napanood ko pa yung video ni Edgar Matubato na tahimik lang daw ang tao dyan sa Davao. Kapag nagsalita ka, magsumbong ka sa pulis tungkol sa mga illegal na gawain ni Duterte. Warningan ka na pulis. Sabihin daw ng pulis na huwag ka magsalita. Manahimik ka lang. Sa sunod, pag nagsalita ka pa, patay ka na. Ibig sabihin, hindi talaga mga adik involved sa droga ang pinagpapatay, kundi yung kontra sa droga. Kabaliktaran po, kasi siya po ay may sariling Shabu laboratory. Ngayon, bakit may napatay siyang drug lord? Inamin naman niya, nilaglag daw niya sa helicopter. Kakumpetensya po niya yun sa illegal niyang gawain. Yung drug lord yun, may Shabu laboratory din. Pinatay niya. Kalaban niya yun sa negosyo niya, na illegal na negosyo niya eh. Tapos sabihin ninyo na kaya galit ako sa Duterte, bangag ako, adik ako. Kalukuhan po yan. Minsan nga, hindi ko nakakita na siya po eh. Napanood ko sa balita sa telebisyon, parang tawas lang. Pero hindi ako nakakita ng siya po, hindi ako nakahipo. Minsan di ako pumasok dyan sa droga na tumikim, hindi. So, kung galit kayo sa akin, bahala kayo. Kung hindi kayo maniniwala sa sinasabi ko, panoorin ninyo yung video ni Arturo Las Cañas at saka ni Edgar Matubato. Siguro marami sa inyo na nakapanood yan. Ayaw lang ninyo intindihin, ayaw lang ninyo baliwala lang sa inyo. Pero totoo po yun, sila ang original member ng Davao Death Squad o DDS. Sila po yung pumapatay. Alam nila. Lahat ng kasama nila, pinagpapatay na ni Duterte. Tumakas. Ngayon, sila ang buhay na saksi na nagbigay ng testimonya laban kay Duterte. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin. Ako, okay lang yan sa akin, magalit kayo. Kasi ganyan din ako dati. Galit na galit ako pag nakarinig ako ng negative comment laban kay Duterte. Pero ngayon, ako na nagsasalita na hindi pala maganda ang pinaggagawa niya. Pinagluloko lang tayo. Kayo, bahala kayo. Hindi ko naman kayo pipilitin para maniwala sa akin eh. Nagbigay lang ako ng kunting informasyon. Pilipino tayo. Tayo lang dapat na magtulungan, mag-unawaan. Pero pag hindi niyo naintindihan, manatiling sarado ang isip niyo, hindi ko na problema yun. Kasi ako, sarado isip ko dati kay Duterte. Hangang-hanga ako dyan eh. Pag may nakita ako na adik na napatay ng mga pulis, kung tuwa ako, pumapalakpak pa nga ako eh. Doon ako nagduda nung nakita ko sa Channel 7 na binalita na sa Tondo ba yun, na umakyat sa bubong. Naka-basketball shorts lang siya, walang damit. Imposible naman kung may baril yung nakasukbit doon, malaglag yun pag umakyat ka sa bubong. Alam mo naman yung basketball shorts, hindi mo pwede sukbitan yan, di ba? Kinuha na ng kamera, paakyat sa bubong. Tumalon sa kabilang building. Doon, tinira na. Narinig pa nga yung putukan eh. Tapos may hawak ng baril. Kalukuhan po yun, tanim ng baril, taniman ng droga, para palabasin ang kriminal.
dahil may reward money pala bawat mapatay. Kaya ganado pumatay mga pulis, may reward money ayon sa salaysay ni Bungo. Okay, so yun lang. Sana maunawaan ninyo kung bakit ako galit, bakit ako bumaliktad. Dahil sa katotohanan na mahirap tanggapin. Alam nyo mga kababayan, marami na po akong napanood na mga kababayan natin na nagbibigay ng testimonya or pahayag ng pagbawi nila or pag-withdraw nila ng kanilang suporta sa mga DDS at saka sa mga Duterte. Yung sila ay umaamin na sila ay dating DDS at nagpapakita sila, nagpapahayag sila ng pagkadismaya. No? Marami na po akong nakitang ganyan at may mga nakausap na rin po ako sa mga live forum at saka po sa mga personal na usapan. Ano? One time may na-encounter ako na isang dating DDS. Sinabi niya sa akin, isa-isa niya sa akin yung mga reasons kung bakit ayaw na niyang sumuporta, no? Sabi niya, natauhan daw siya. Kasi, yung pagkakaalala ko na binahagi niya sa akin, sa isang live ito binahagi niya sa akin na yung reason kung bakit siya nadismaya, na-disappoint at talagang ayaw na niyang sumuporta ay dahil yung mga tao daw na nakapaligid, no? At mga nalilink at mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte ay may mga kinasasangkutan at mga pinaghahabol ng batas, no? Yung tanda ko na sinabi niya, inisa-isa niya yung nasa Duterte camp, no, mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, si Bantag, si Tebes, si Alice Guo, si Harry Roque, hindi natin alam kung nasaan, no, nagtatago. Sabi nga, 'di ba, kung walang kinakatakutan, bakit kailangan tumakas at tumago kung walang ginawang masama? Si Kibuloy, no? Yun yung pinakamatinding nagpa-realize sa kanya na kasi si Kibuloy yung pinakamalapit kay dating Pangulong Duterte. And then yung mismo mga kamag-anak ni dating Pangulong Duterte na may mga kinakaharap na kaso at mga issue, no, na may kinalaman sa paggamit ng pondo. Si BP Sara, yung confidential fund. Yung kanyang husband na si Attorney Manscarpio at yung kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte ay may kaso or complaint din na kinakaharap na may kinalaman naman dun sa 6.4 na bilyon na halaga ng illegal na droga na nakapasok sa bansa, no? Kung saan nga na si Mark Taguba ay no-convict, no? Ito nga po nung napanood ko yung video ni Mark Taguba na kinakausap siya ni Congressman Luis Trono, medyo naawa ako dun sa tao kasi although na-convict siya, may mga kasama pa siya na-convict, yung kanyang ibinahagi doon ay talaga namang mapapaisip ka kasi sabi niya, parang sinasabi niya na maliliit lang sila na tao na na-convict at naparusahan, no? Yung mga talagang involved, no, at talagang mga dapat na mga main character sa kasong yon ay yung iba nakatakas or walang napanagot na big time. Sila, mga ano lang naman sila. If I'm not mistaken, bodeguero or parang mga maliliit na opisyal lamang ng custom noon at galing pa yata sila sa private, no. And si Mark Taguba, if I'm not mistaken, isa siyang custom broker, no. So mapapaisip ka nga naman doon sa sinabi niya na bakit sila yung nasampahan ng kaso at nahatulan. Sila yung mga small player, no. And ayun pa nga, bata pa siya, talaga namang ayun na yung kanyang kinahinatnan, ano. And then ayun, nung nagsampa ng kaso si Senator Trillanes kay Attorney Manscarpio at kay Pulong Duterte, dito daw napaisip yung kausap ko, no. At saka nga po dun sa nangyari na pagkadakip kay Kibuloy. Yun yung mga pinaka-triggering na factor na nagsabi sa kanya na sandali, mukhang may mali dun sa sinusuportahan ko, no. And then yun nga po, yung kahit si Pangulong Duterte, sinabi niya na merong mga kasong kinakaharap sa ICC, bank waiver, ayaw pirmahan, tapos iba-iba na sinasabi, inconsistent daw, no. Hindi mo alam kung kailan magsasabi ng totoo, kung kailan joke, or kung kailan nagsisinungaling, ano. So dun siya nadismaya. And then si Senator Bongo, nadadawit din, si Senator Bato, at marami pa siyang binanggit ang alam ko, nabanggit niya si Badoy. Si Badoy, if I'm not mistaken, may conviction po sa Supreme Court, no. You can double check that. And then si Ka Eric, no, na may mga kasong kinakaharap din, na may kinalaman naman po sa red tagging, no. So parang yung sinasabi niya sa akin, no, nung nag-usap kami na parang yung mga tao na sinusuportahan niya, pinagtatanggol niya, at mga taong nakapalibot at link kaya dating Pangulong Duterte ay may mga dapat panagutan, hinahanap ng batas, nagtatago, tumakas, no? At tila may sinasabi nga na
nilabag sa batas, no? Kaya yun, nung kinukwento niya sa akin yun, na parang napabugtong hininga siya na parang sabi niya, Diyos ko, ngayon ko lang na pagtanto na grabe pala yung bigat, no, ng mga bagahe, no? Yun yung term niya, bagahe ng mga taong sinusuportahan ko. At ako, tanggol ako ng tanggol. Ngayon lang daw niya na-realize na sandali, parang may pinagtatanggol siya na hindi tama at mali. At ayaw niyang mapahiya kasi ilang beses na siyang napahiya dahil nga sa pagtatanggol niya sa mga kamag-anak niya, sa mga kaibigan niya. And then, yun nga, nakita natin yung mga politicians na dating kaalyado, kapartido ni dating Pangulong Duterte, ay naglipatan, umalis, no? Umalis at lumipat kay Pangulong Marcos Jr., no? And yung iba, parang nakikita ko parang ayaw magpa-endorse this coming 2025 election. And ito pa nga po, no, nakwento niya sa akin na nadidismay siya kay VP Sara dahil pinaglaban daw niya si VP Sara, yung kausap ko, nung nakaraang eleksyon, pero dismayado siya dahil akala niya matapang ito at palaban, pero yung tapang at pagiging palaban ay wala sa lugar, no? Yan po yung aking natatandaan na kwento niya. Kasi hindi daw hinaharap ni VP Sara yung mga dapat harapin, kagaya ng Quadcom, at yung mga tanong na dapat sagutin ay hindi sinasagot, no? Iwas, diversionary tactics, at saka delaying tactics, yun po yung nakikita natin, ano? At nakita din nung kausap ko kay VP Sara. Yun na nga po, no? Kamakailan ay sinupina si VP Sara ng NBI, pero nabalitaan natin na nanghihingi siya ng questionnaire, listahan ng mga tanong. Sabi ko, ito sa isip-isip ko, no? First time ako nakakita ng gano'n na pinasupina tapos nag-demand ng question bago umattend ng subpoena. And ayun nga, pinadalhan na naman ng subpoena. Pati yung iba pa niyang mga kasamahan at mga DDS vloggers, no? At mga prominenteng kilalang tao na DDS at Duterte supporter, no? Ay pinapatawag, sinasampahan ng kaso, at na napaka-negatibo, no, ng mga nangyayari sa kanila na talaga namang hindi na good vibes, negative vibes na ang dulot. And yun nga po yung naibahagi sa akin ng kausap ko. Sabi niya parang hindi na niya kaya magpatuloy na sumuporta at magtanggol. Kung maalala nyo si Jam Magno, i-share ko sa inyo yung video niya dito sa channel natin. Nandiyan po yun. Yan po yung second to the last upload ko. Pwede nyo panoorin, ano. Yun nga po, kahit si Jam Magno ay tila dumidistansya at aminado siya na hindi siya nag-agree kaya hindi niya kayang ipagtanggol, no? But at the same time, sabi ni Jam Magno, hindi rin niya kayang bumatikos, no? Yun po yung pagkakaunawa ko. But you can watch that video para marinig nyo mismo kay Jam Magno kung ano yung sinabi niya. And ito nga, si Kuya at marami pang iba na nakikita natin na nagpapahayag ng pagkadismaya. Ako personally, may mga kaibigan ako at dating katrabaho na nakakausap ko. Sabi nila, parang nagkamali daw sila ng sinuportahan. Ang tugon ko naman sa kanila, sabi ko sa kanila, alam nyo, mabuti pa nga kayo, aminado at willing kayo na itama ang sa tingin yung maling nagawa nyo para sa bansa. Pero, unfortunately, marami pa rin tayong kababayan na talagang andun pa din sila at hindi pa rin nila nakikita yung nakita ng dati nilang kasamahang DDS, no? Na na-realize ng mga dati nilang kasamahang DDS, hindi pa rin nila nare-realize, no? So, parang wala na tayong sigurong magagawa sa mga yun, ano. So, ayun, doon pa lamang sa mga kaso, no, kay VP Sara, impeachment, at yung mga kaso kay Atty. Manscarpio at kay Congressman Pulong. Talagang mabibigat na yun Ano pa yung kay dating Pangulong Duterte. Yung formally, yung Pastillas scheme sa immigration, yung mga overpriced laptops, sobrang dami, no, kung iisa-isahin. And yun nga, siguro yun na yung mga reasons kung bakit ang dami na disappoint na turn off at talagang ayaw na nilang sumuporta, bumaligtad na at nadismaya. To be fair, meron din namang mga kababayan tayo na talagang humihingi ng pasensya, nagsosorry dahil nga dun sa naging desisyon nila at naging supportive sila ng mga bagay-bagay na naging reason kung bakit tayo watak-watak, kung bakit marami ang inosente na nadamay at napaslang. May mga tao din, may mga dating DDS din na nag-apologize, humihingi ng tawad, no? Hindi man nila isinasa publiko, pero ako po, may mga kaibigan ako na sinasabi nila na pasensya na, no? Parang yung iba aminado na parte sila parte sila ng pagkakasala. So ngayon, yun na nga po ang nangyari sa bansa natin, no? So yun lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo, mga kababayan. Nakarelate po ba kayo kay Kuya? Ano pong masasabi nyo? Ilagay nyo lang po sa comment section below.
At huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.